Gel. 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 So guys, ayun na. Dahil susunod natin, hindi na iwasan dito rin. Yung masin na kaganda. So, sa unang bridge guys. SPG yun, SPG. Huwag nyo na lang pansinin. Let's go! Yan kami naligo dati niya. Sila mama. Sila Milo. Yan ang punta namin dito. Ito nga may tulay na eh. Wala pa sa dati. Ang ganda yan. Yan yung first stage ang uphill after nung rice field, after nung unang hanging bridge na pula, tapos tatawid ka ulit dun sa hanging bridge kabilang rice field, tire path, pathway. Tapos after pathway, ito na pataas. Ito yung first stage. Pagkangat nito sa taas, pababa naman. Pababa naman siya. Siguro kaya ito mo ito mga 5 minutes pataas. Kasi yan may resting area. Milo dati, mga kaibigan nating Bangladesh, sabi niya iwan na lang siya, balikan na lang daw siya. Yung unang punta namin 2024 2023, mga ganun. Sulit yun. So yung resting area, dito naman siya baba. Pababa naman siya. Ahon lang ng konti, tapos yun, itong na. Feeling ko dito ako magpapalipad ng drone kasi hindi ko alam kung baka maraming tao sa baba.
alam kung nakailang liko na ako. Siguro pang-apat na liko. Banayad pag pababa. Sarap ng tuhod ko. Hirap lang dito pagka pabalik. Siyempre, ahon. Yung mahirap. Ganda na tubig ngayon. Hindi siya sobrang lakas. Hindi siya sobrang huli. Panigurado malamig sa baba. Siguro sila Miguel nandun na pipicturan. Ito nung una hindi pa to naka semento. So okay yun kasi panigurado sa sigurado yung mga gumawa nito, yung mga lokal dito, yung mga kasama yung tour guide, panigurado isa sila sa mga gumawa nito. Salamatan natin sila podo sa inyo sa LGU ng Sigay. Kasi dati yung trail dito loose gravel. So ngayon sementado na, tapos tignan nyo ilagay pa sila ng gabay kasi pagka hulog ka dyan wala na, finish yun. Ano yan, kawayan yan. Nung pumunta kami dito tatakot kami kasi wala tong pat na to bato matungin nandito. Ayun nadulas yan. So dito kami kinakabahan dati, pero dahil nga sa LGU ng Sigay tulong-tulong sila, kaya yung mga tour guide natin ginawa nila ng paraan. So sobrang friendly na itong trail. Puntahan nyo ito, apakaganda nito. Ingat lang syempre magpa-condition ngayon kasi bakbakan yan pataas. Yan, may mga naman dito, mga spot naman na paingan. So kapag dito ka na, may falls dyan sa unahan ng konti, yung maliit, kita nyo sa drone shot. Yun yung first stop, pahinga, tapos yun, konting babang. Dito pa lang, solve ka na. Oh, tayo yung falls. Solid. Solid. Ito yung fault na ito, sabi ko. Solid yan. Yes. Biruin mo. Dati wala tong harang. Ngayon, safe na. Sabi yan. Sabi itong
Okay na yun. Asset Falls. Solo namin. Diba? Maganda. Sulit. Sabi. Seso, tontuwa yun. Lamig. Naano daw. Mood-trip sila dun. Tapos
We are here, we are home. Hayana kiahenu. Hayana, hoyana, hayahena, hayo. We are here, we are home. We are here, we are home.
Hello. Kahapon masaya. Nag-Asin Falls kami. Masaya. Doon kami nagsama si Tito Rainiel, si Daddy, si Tita Anya, Yes. at si Mami. Mhm. Tapos, nag-swimming kami, malakas din yung alon. Tapos, pwede din kayo mag-picture sa malapit na mountain, makita yun doon sa Asin Falls. Yes. Tapos naman, nasa vegan kami, sa Vacanza Home. Yan. Tapos, kinina lang, kaya nakasuot kami ng ganito. Kinina lang kasi sumamba kami. Tapos, mamaya pa kami kakain. Yan. Mamaya kain. Tapos, siguro, pupuntahan natin yung Kaparkan. Falls. Okay? So, ganun. Narinig nyo naman yung sinabi ni Miguel. Kahapon, galing kami sa Asin Falls. So, medyo malumana yung boses ko ngayon kasi nakakalungkot. Yung footage nito, may action cam, aksidente kong nabura. As in, nabura ko lahat. Yung hindi ko kailangan na file, yun yung naiwan. So, ganun na nga nangyari. Yung mga videos, pictures na nandito, hindi na namin na retrieve siguro yung tawag doon o naibalik. Kakalungkot lang kasi yung araw na yon kahapon is sobrang saya, sobrang solid, napakaganda nung Asin, nagpakitang gilas, binigyan kami ng Ama na napakagandang panahon, hindi mainit, hindi maulan. So, nakapanghinayang na talaga. Sobrang nakapanghinayang yung footage nitong action cam. Kasi yung mga ngiti at saya, lalong-lalo na dun sa mga first time na nakasama namin. Kay Mami, kay Pogi, kay Anya. Hindi kasi yun mababayaran. Hindi mo siya may babalik yung first time. Doon ako nanghihinayang. Yung itsura ng muwa,
yung tindig, yung kilos ng katawan, alam mo yon, yung excitement, yung tipong kahit saan, tara, picture, kahit saan, video. Kasi first time. So kami kasi ni Miguel, second time namin. So, pero iba pa din, iba pa din. Nung first time ako, ganun din. Kahit saan, picture, sama namin si Milo, si Elaine, si Mama. Lahat ng anggulo nung Awasen Falls sobrang solid. Walang tapon, as in wala. Yung mga locals, yung paligid, tubig, klima, hangin, lahat yun worth it. At yun na nga yung nabura dito sa Action Gang. So, kasalanan ko, hindi ako nag-ingat, hindi ako naging maingat, hindi ako naging matalino sa paggamit nito. Gumpisa pa lang naman ako, bano-bano. Pero walang excuse. Walang excuse para itigil tong expedition na to. Actually, nakakapanglambot siya. Nakakapanlambot. Pero nga, sabi nga kanina sa pagsamba, lahat naman siguro may dahilan kung ba't nangyayari yung mga bagay na yun. So siguro, isipin ko na lang na ligtas si Miguel, hindi nahulog doon sa cliff kasi merong isang part doon na sa sobrang tuwa, sa sobrang medyo na-overwhelm. Alam mo yun, yung overreact sa mga nangyayari, sobrang ganda kasi talaga. Ganun panahon. Tapos, solo namin yung lugar, halos solohin namin yung buong Awasen Falls. So, kabila ng lahat ng yon, siguro parang okay lang din na yung footage nito mawala kaysa naman yung sa isa sa amin madisgrasya o ano pang mangyari. Yun na lang yung titignan ko. At least kaming 5 safe. Dito yung anak ko. May footage pa din naman yan. Dun sa camera 360, may footage pa din naman. So yun yung yan yung napapanood nyo. Yan yung footage na naiwan. Pero hindi pa rin siya zero. Hindi pa rin zero, no. So may footage pa din na napaka-solid. May aerial shot tayo, mayroon tayong drone. Grabe. Nakakalungkot mawalan ng footage, lalo yung mga ganung bagay na priceless yun eh. Sobrang yun, inner core na memory. Pero syempre, buti na lang may mga cellphones pa tayo, may cellphones kami, may backup cam, alam mo yung experience. Unlike before, yung mga ninuno natin, pag nakita yung isang bagay o naranasan yung isang pagkakataon, alam mo yun, sa utak na lang nila inaalala, sa isip na lang nila pilit. Alam mo yun, pilit tinuhukay yung mga nangyari dati. Yan. Pero tayo, kahit papano, tingin pa din tayo sa mga positibong nangyayari sa atin. Tulad nun, nawala man yung record date dito, at least safe kami, hindi nahulog si Miguel, buti na lang lahat. Tapos pinagbigyan pa kami ng panahon, pinagbigyan kami ng awa. Kung alam nyo lang kung sobrang yung excitement namin, yung fulfillment na naramdaman namin doon sa Awasen, sobra, napakasaya. So yun, ikwento ko kung paano nangyari. Start kami by August 18. Malis kami. August 18, take off kami ng La Union. Malis kami ng Calamba, August 17. So, nag-dinner kami sa Naknak. Sa may La Union yun. Nag-stay kami dun sa... Ano ba pinag-stay natin? Ha? Nissan? Nison. Yun, galing na. Sa may Nison, sa may kanto ng ng Tagudin. So may inn doon, pangalan Nison Lodge. Galing ni Miguel. August 18, akit kami, Awasen Falls.
siguro from Tagudin to Awasen Falls, save kayo ng mga 1.5 hour to 2 hours. Napaka solid ng ruta. Bigay ko ng konting idea. Hindi ako ganun kagaling na driver, pero aminado naman ako na alam ko yung capacity, alam ko yung kakayahan ng sasakyan ni Emma, kaya ako siya pinasok. Before 2022 or 2023, pumasok din kami doon gamit si Doraemon, yung pickup namin, kasama ko si Mama, si Milo, si Eileen. Yun yung first time namin. So this time, dala namin si Emma. Yan, napakabait na sasakyan si Emma, yung Montero. Then, akit kami dito sa may Tagudin, Cervantes Road, papuntang Sigay. So mga 2 hours, safe na rin yun, 2 hours. Buti nga ngayon, dun sa mga DPWH na nagagawa ng kalsada, inaayos nila. Kasi dati sobrang warak, nakakatakot yung daan, sobrang tarik, sobrang lusong. Yung sedan, hindi siya advisable para pumasok, no. Hindi naman sa inaano kayo, pero hindi siya talaga advisable pumasok sa ganung lugar. So meron doon mga jeep sa baba na bumabiyahe mismo papunta doon sa Awasen Falls. Hindi ko alam kung tour sila or package o paano. Pero kung pupunta kayo, balak nyo din pumunta, siguro yung mga malalaking sasakyan, the best is 4x4. So sa Emma kasi 4x2 lang. Yan. After no, jump off kami sa may registration area, sa may unang hanging bridge. Yun. Tapos yung pathway, sementado na siya. Friendly naman na, sobrang banayad na yung yung trek papunta dun sa Awasen Falls. Siguro from jump off dun sa sa parking area hanggang Awasen Falls, dun sa mismong baba, lalakad ka lang siguro mga 20 to 35 minutes. So, depende sa pacing mo. So, yun, pathway sa Palayan, tapos dalawa yung hanging bridge, simula dun sa jump off, tapos may isa pang hanging bridge na pula, tatawid ka dun sa may ilog, papuntang Rice Field, tapos akit ka, makikita mo meron sila dun CR station. Yun yung unang attempt, first attempt yung uphill na yun. Pero na siya, hagdan. So may mga resting area doon. Kayo, kung wala kang nakikitang nagtitinda ng tubig, mas mainam magdala kayo tubig. Saka malamig yung fall sobra, yung wisig niya. Then lusong na lusong yung baba, sobrang lusong. Unlike before, dati kasi loose gravel, walang step, walang gabay. Ngayon, may gabay, may tubo, hanggang baba yun. So, hindi kayo mahihirapan. May mahawakan kayo. Gamit nyo yung upper body nyo. Kung pa-uphill, atakan nyo din yung katawan nyo. Pagka downhill naman, makakapag-suporta kayo dun sa tubo yun. So, sabi nga ni Kuya na tour guide, yung paggawa ni kontrata pala. So, thank you sa Sigay LGU, no? Kasi dahil dun sa ganung proseso, napamadali yung mga turista pumunta dun sa napakagandang lugar na yun. Sobrang solid. Napakaganda talaga ng Sigay Falls. So yun, salamat sa mga lokal ng Sigay, municipality ng Sigay, yung mga yung mga tourist guide natin. Yan, supportahan natin yan. By the way, yung tourist guide natin ay 750. So, yung parking fee natin doon ay 20 pesos. Then yung environmental fee natin ay 50 pesos. So yun, actually mura lang yun. Yung 750 na bayad nyo sa tour guide, huwag nyong tignan as ang mahal naman. Huwag nyo siyang tignan na as mahal naman, bakit yun. Tignan nyo siya as worth it ba yung 750 na isama kami ni Kuya, ni tour guide, dun sa napakagandang lugar na yun. Yun lagi ang iisipin nyo. Pangalawa, nakatulong kayo dun sa tour guide na hanap buhay nila. Yan, yung parking fee, ganun din yung bayad natin sa sa LGU, dun sa
biruin nyo, 50 pesos lang. Pero tingnan nyo yung ginawa nila dun na maging maalwan yung ano yun. Dati kasi, those gravel siya, yung mga bato-bato, pag pinapakan mo, gulong ka, tapos pwede kang malaglag dun sa bangin, pwede kang matulas, may parte dun na yung falls, nilulumot, so sobrang delikado, madulas kung hindi tayo sanay na mag-trek, mag-hiking o sa mga ganung senaryo, no. Yan yun, baba kami doon, pictures, may dala kaming konting pagkain, may makakasabay kami nung una, mga ibang turista na nakapackage siguro. Bago mag-lunch, nasolo namin yung yung Awasan Falls. Pati kami. So yun, nagbalnaw sila Pogi dun sa CR. Kung gusto yung privacy o may CR, may shower dun. Makakabadlaw kayo na maayos. Dun sila Laura, kila Ate Laura, mayroon doon yung nagtitinda ng lugaw, kape, yung mga empanada, meron sila. Souvenir, yung ref magnet, meron din. Kung makakabili kayo, bili kayo sa nila sa suporta. Ang sarap nun, makita mo yung ref magnet mo nandun sa punta mo to. Isang achievement yun. Then, pack up kami. After lunch time, siguro mga 1 or 1:30, baba kami, rekta kami dun sa La Union. Rekta kami dito sa Vegan, sorry. Pumekta kami dito sa Vegan. Actually, sila Mrs. si Anya, nakatulog, tsaka si Miguel sa pagod. Buti na nga, si Pogi, madaldal. So, gising tayo, buong biyahe. Then, nagising sila, nakaramdam ng gutom, hindi na kami nakarating ng Vegan. Doon kami nakakain sa Narbacan. Sa Mang Inasal, baka naman. Charot. Doon kami kumain sa Mang Inasal kasi talaga yung pagod mo, yung gutom, nandun na. Kain kami, bakbak kami sa Mang Inasal. Pusog, tapos rekta kami dito sa Vegan. Yan, dito kami nagstay sa... Saan tayo nagstay? Vankanja Home. Saan? Vankanja Home. Ano? Vankanja Home. Vakansa? Vakansa. Oh. Yeah. Actually, dito ako nag-stay dati last year. Nakamotor ako. So ngayon, okay siya. Nag-stayan dito. Ayan, katulad nito, nasa veranda kami, nasa sofa. Ayan yung room, pwede nyo gamitin sa baba. Mayroong dining, pwede nyo siya gamitin. Ito, pwede nyo gamitin. So, see, kita nyo, bukod dun sa kwarto, pwede kayong tumambay sa ganitong unlike sa iba kasi, yung kwarto lang, doon ka lang. So walang veranda, walang sofa, sala na ganito. So dito ang ganda, makakapagmuni-muni ka. So kung merong ibang kasama, yung para lang kayong board mate, yun. Sabi dito, kape-kape, ganyan, kwentuhan. O yun. Plano namin ngayon, akit kami na Abra. So ito yung second day namin. So siguro, panibagong episode to. Plano yan, akit kami na Abra, walang kasiguraduhan pero ang plano, kung ipagkakaloob ulit, target natin yung Kaparkan Falls tsaka Apaw Rolling Hills. Yan, Apaw Rolling Hills. Sa Apaw Rolling Hills, nakakailang beses namin, siguro twice. Sila Pogi, pangalawa din ngayon, si Miguel siguro pangatlo, pang-apat. Yan, so yearly kasi kami umuwi. So, yun. Yung gagawin natin, yung plano natin ngayon. Yung Ara-Arabis, optional. Kasi, panigurado nakakapagod yung Ara-Arabis. So, water activity kasi siya. So, may mga pupuntahan pa tayo. Punta pa tayong Blazing Mountain of the Gods. Sasagad pa tayo sa South Beach para sa birthday ni Pogi. Yan. Yun, plano natin yun. So, ngayon, medyo umuulan. Kanina, lumakas pero umaambon na ngayon. Tingnan natin, malay mo ulit, pagbigyan ulit tayo. Wala imposible di ba? Diba, may mga bagay na kapag binigay, grab. May mga bagay na hindi bigay, tanggapin natin ng maluwag sa dibdib natin.